Praise the Lord. We are excited because God is doing something sa ating mga buhay. Amen. Mayroon pong ginagawa ang Diyos sa atin pong buhay. And whatever our situations are, we continue to declare may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Pwedeng pakisabi sa inyong sarili, may ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Glory to God. Last Sunday, inaral po natin ang patungkol po sa church, and we give emphasis on the idea that we are the branches, our God the Father as the vine dresser, and the Lord Jesus Christ is the true vine. Amen. Naalala po natin yan last week, last Sunday, that Jesus Christ is the true vine and we are the branches, and our God the Father is the vine dresser. So ngayong umaga, this will be the last sermon that you will be hearing from me for this year 2025. We will be talking about recovering the New Testament church. Recovering the New Testament church. Ano ba ang gustong sabihin nitong idea na ito? That the church has long gone astray from what is the truth. That's why in the history of the church, there are different movements na kung saan niloob ng Panginoon upang mapanumbalik ang church sa design ng ating Panginoon. At salamat po sa Diyos sapagkat ang Church of the Foursquare Gospel as a movement, not as a distinct church, but as a movement in the church, has returned to that original message of the apostles. That's why we in the Foursquare Gospel Church, we claim that our church is an apostolic church. Bakit apostolic? Sapagkat we have returned to the teachings of the apostles. Bumalik tayo sa pagtuturo ng mga apostol. Ang mga reformers noong 15th century ay meron pong motto, Reformation and always reforming. Ang church daw ay patuloy na nagre-reform, nagpapanibago, at wala pong ibang desire, wala pong ibang purpose, wala pong ibang layunin ang pagpapanibago ng church na yan, kundi ang bumalik sa dalisay na aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Last Sunday, sinabi po natin that the church is not the building, nor the denomination, nor the organization. The church is the gathering of Christian believers. Kaya nga ang pagtitipon na ito, this is known as the church. However, the church over time ay nalalayo sa layunin ng ating Panginoon. Kasi kung aaralin po natin ang bagong tipan, the church is being portrayed as a family. Ang church po ay pamilya. Pwedeng pakisabi, pamilya. Matagal na po na tagline ng Foursquare yung Foursquare Family. Kaya may mga logo tayo na may nakalagay na Foursquare Family. We always want to feel that this group is a family, and we want to build this group as a family. Pagkisabi sa inyong katabi, salamat kapatid sapagkat bahagi ka ng aking espiritual na pamilya. So the church is a family. Relationship ang napakahalaga. Pero pagdating ng 300 AD,
4th century, the church become legalized. Nirecognize ni Constantine the Great ang church. So the church from then on until today, legal. So during the time of the Roman Empire, meron lamang na pinapaboran na grupo ang emperador. At yung grupo na yon ang siyang nagiging legal na grupo sa imperyo. And those Christians who disagree with the teachings, practices of the select group, favored group by the emperor, became declared as heretics and filibusters. Naging heretiko at naging kalaban ng gobyerno. Kaya lahat ng mga Christians na hindi nag-agree sa teaching ng pastor ng Roma ay pinagpapatay, pinagkukulong, at saka pinarurusahan. Because the government would not recognize the legal entity or recognition of those Christian groups. Sa Pilipinas, napakahalaga din ang legal na katayuan ng mga Christian groups. Kasi hindi ma-perform ng maayos ng Christian group na yan ang kanyang mga Christian services kung walang legal recognition. Hindi kayo maikakasal, hindi tayo maikakasal ng legal kung ang grupo na ating kinabibilangan ay hindi din legal. Tama po ano? Kasi kaming mga ngasal, meron kaming lisensya galing sa gobyerno. We can only perform legal marriages if we have legal krasam or valid krasam. Ano yung krasam na yon? Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage. Kaya hindi lahat ng pastor pwedeng magkasal. Kasi yung mga pastor lang na merong krasam ang pwedeng magkasal. Kaya minsan sabi nila, bakit ang mahal-mahal magpakasal sa pastor? Kasi ang pastor ay merong lisensya magkasal. Nire-renew yan every 3 years ng pastor. So ang aming lisensya bilang pastor, every year nagre-renew kami. Pero ang aming lisensya bilang mga ngasal na pastor, every 3 years sa Civil Registrar General doon sa Calapan City. So ganoon ang nangyayari. Kaya kung ang church na kinabibilangan natin ay hindi legal, hindi din magiging legal ang kasal na gagawin noong pastor na yon. And sometimes people are thinking on the church on the legal basis lang. Nakalimutan nila that the church is not only a legal entity, but first and foremost, it is a spiritual entity. Kaya hindi nga po solusyon sa lahat ng problema sa church ay legal na usapin. Sapagkat ang totoo, there is spiritual battle within na dapat ma-recognize ng lahat. And we are engaged with that every day. And then, dahil naging legal yung church, unti-unti din pumasok yung konsepto ng liturgical. Ang church ay service na lamang. Kaya sabihin natin, mag-church ako ngayon. So ngayon lang siya mag-church. So kahapon, kanina, hindi siya church. Mamaya-maya, hindi na sa church. Kasi sometimes we think that the church is yung gathering lang na ito. Pag tayo ay nag-opening prayer, nagsimula na ang church. At magtatapos ang church kung tayo ay magkaroon na ng closing prayer and benediction. Yan ang naiisip natin. Naging liturgical. Sa ibang grupo, pag wala ang presensya ng isang tao, hindi valid
yung service. Kaya pag habang wala pa si pastor, hindi pwedeng magsimula ang church gathering kasi wala pa si pastor. Hindi valid yung communion na gagawin pag hindi isang individual na binigyan ng karapatan ang siyang mangunguna sa ganoong klaseng service. Naging liturgical ang kanilang kaisipan. To the point that some liturgies become rituals. Naging ritualistic na lang ang mga paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang mga tao ay hindi na participants, kundi ang mga tao ay mga spectators na lamang sa mga gawain. Kaya nga patuloy din po natin nire-remind ang ating mga sarili na tayo po ay kabahagi ng gawain. Amen! Hindi lamang tayo pag sinabi ng ating song leader, tumayo tayong lahat. Tatayo din naman tayo, tapos kakanta ang mga song leaders, samantalang tayo ay nakatingin lamang sa kanilang ginagawa. We are not spectators, but we are participants sa worship na ginagawa po natin. Amen! Praise God. Hindi lamang tayo tagapanood, nagpa-participate din naman tayo. Paano nga, Pastor, paano kami makaparticipate? Hindi namin alam yung kanta. Meron naman tayong PowerPoint presentation. So, sikapin natin na sundan yung atin pong mga awitin. And at the same time, i-memorize po natin sa ating mga puso ang mga inaawit po natin sa ating Panginoon. Amen! Liturgical. So ito ang unang part, ikalawang part, ikatlong part, hanggang mag-benediction. And then, dahil nga naging liturgical ang church, unti-unti na rin pumasok ang kaisipan na dapat professional lamang ang gagawa nito. So nagkaroon po ng ideya na ang church ay binubuo lamang ng mga professionals. So pag sinabi ng simbahan, ang tinutukoy noon ay yung mga bihasa lamang sa mga aspeto sa simbahan. Kaya pag tinanong tayo, Sister Helen, anong gustong sabihin nito? Ang sagot na ay hindi ko alam, si pastor ang nakaalam niyan. Kasi ang isip natin, si pastor lang ang may kakayahang mag-explain. Si pastor lang ang pwedeng mag-preach. Si pastor lang ang pwedeng magturo. Kasi siya ang nakapag-aral, ako ay hindi. Pero just imagine, nag-aaral ako bilang teacher, 4 na taon para magkaroon ng lisensya. Tama po 4 years. Nag-aaral ako bilang pastor, 4 years, nakatapos ng BTH. Tapos ang iba nagma-masters, ang iba nagdo-doctorate. Pero may specific time period lamang yon. Ang masters ng pagpapastor, pwedeng 1 year hanggang 9 years. Masters yun. Hindi po yun yung parang isa-isang subject lang. Yun ay full subjects. Kasi iba yung master's program sa pagpapastor, sa theology. Merong master in, para sa akin, I have my master in Christian leadership, 1 taon natapos namin. Yung master in Christian leadership. Ang iba naman may Master of Arts in Theology or Master of Arts in Christian Leadership. Dagdagan yun, Brother Alan, ng another 2 years. So pagtapos mo ng Master in Christian Leadership, magdadagdag ka ng 2 years para mag-Master of Arts in Christian Leadership, 3 years. Tapos, mag-aaral ka ulit ng another 3 years, Brother Alan, Master of Divinity, specializing in Christian Leadership. O ilang taon na yon? 6 years na. Tapos magadagdag ka ng another 3 years, Master of Theology in Christian Leadership. Pag ikaw po ay nakagraduate, Brother Alan, ng Master of Theology in Christian Leadership o Master of Theology, that's equivalent to PhD sa secular. Kasi yan ay postgraduate na ang Master of Theology. So mahirap mag-aral, magpastor. Tapos kung gusto mo ulit magdoktoral, Brother Alan, magdoctor of ministry ka.
Tapos after ng Doctor of Ministry, PhD in Ministry. Tapos kung gusto mo pa rin, Doctor of Theology in Ministry. Wala nang katapusang pag-aaral. But the point is, tayong mga Kristiyano, simula nung bata tayo sa Sunday school, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin tayo. Amen. Tama po ba? Tuloy-tuloy tayong nag-aaral. Nag-aaral tayo tuwing Martes, sa Udyongan ay Miyerkules na lang. Kasi wala tayong Martes at Huwebes. Tuwing Miyerkules, nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo tuwing Linggo, tuwing Sunday services. At nag-aaral tayo araw-araw. Amen! Araw-araw ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Araw-araw tayo nagde-devotion? Sino pang hindi maging bihasa sa atin sa salita ng Diyos? Kung tayo'y araw-araw na nagbabasa ng salita at ng Diyos at nagre-reflect ng salita ng Panginoon. Natalo pa natin na nag-aral ng 4 years. Nag-aral ng 3 years. Nag-aral ng 10 years. Sometimes we think that the church ay gawain lamang ng professionals. Pero ang totoo, hindi. And then sa panahon natin ngayon, dahil mga professional, naging performance na lamang ang church. Pag kumanta ako, okay na. Pag nakapag-pray ako ng magandang prayer, okay na. Pag nakapag-share ako ng magandang word, okay na. It becomes a performance. And yet, nais ng Panginoon na let us do away with these things. That the church is not legal entity or liturgical or professional or performance lamang. But the church should be a lifestyle of all believers. Ang church ay dapat maging lifestyle ng lahat ng mananampalataya. That's why we always think of ourselves as a church gathered together in this building. And yet we are also the church scattered in our workplaces. Tayo po ay church na nagkakatipon sa building na ito. And at the same time, we still belong to the church. And we are the church even sa ating mga workplaces. Saan man tayo dalhin ng ating Panginoon, we remain to be the church of the Lord Jesus Christ. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kaya nga, dito sa ating church, may nakalagay dyan sa harapan, enter to worship. Pero may kulang yun. May second part kasi yun. May second part, live to serve. Papasok ka para sumamba, lalabas ka para maglingkod. So wherever we go, we remain to be the church. Ang church po ay hindi tuwing linggo o tuwing Miyerkules lamang. Ang church po ay araw-araw, oras-oras, minu-minuto, at segundo-segundo ng ating buhay. Hindi natatapos ang ating pagiging church. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi kapatid, hindi natatapos ang iyong pagiging church. So, how should we recover the New Testament church? Paano po natin marirecover ang New Testament church? Una, in Acts chapter 2, verse 42, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pwede bang sama-sama nating basahin verse 42?
Nakita na po natin? Sige po, basahin nating lahat. Go. And they continued steadfastly on the apostles' teachings, doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayer. So magfo-focus po tayo dito sa konsepto ng apostles' teachings and, of course, apostles' doctrine. To recover the New Testament church, we must be devoted to the Word of God. We know that the church is founded on the foundation of the prophets and apostles. Alam natin na ang church ay naitatag sa pundasyon ng mga propeta at mga apostol. Walang ibang pundasyon ang church maliban sa bagay na yan. And the other word for the foundation of apostles and prophets is the Word of God. Because the teachings and the messages of the apostles and prophets were written collectively in this document, the Bible. Ang Biblia ay isinulat ng mga apostol at ng mga propeta. So the New Testament, in order for us to recover the New Testament church, we need to be devoted on the Word of God. Ano po ang ginawa ng mga sinaunang Kristiyano? Ang sabi ng salita ng Diyos, they devoted themselves to the apostles' teachings, to the apostles' doctrine. What they entertained are the teachings of the apostles and not of the philosophers during their time. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, I came to you not through fancy words or philosophies, but I come to you through the demonstration of the Spirit of God. Napaganda na maunawaan natin na bilang church, ang ating bigyang focus ay ang mga turo ng mga apostol, ang turo ng Biblia. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, heavens and earth shall pass away, but my word shall remain. Kahit gaano man ka-attractive ang pilosopiya ng sanlibutan ito, kahit gaano man ka-attractive ang pilosopiya na tinuturo ng mga paaralan at ng sanlibutan, mananatili pa rin ang salita ng Diyos. Noong kami, anong taon ba ako nag-aral ng secondary education? 2004 hanggang 2008. Ang paggawa ng lesson plan noon ay, ang ginagamit namin ay yung KC Apansi. Knowledge, comprehension, analysis, synthesis, at saka evaluation. Pag gumagawa ka ng lesson plan, dapat sumunod ka doon. Aba, nung nag-master ako sa Philippine Normal University, iba na ang tinuro sa amin. Kasi nga, nabago na yung knowledge, comprehension, analysis, synthesis, at evaluation. Nabago na. Kasi, ang itinuro, yung teacher na gumawa ng knowledge, ganon-ganon, kinontra ng kanyang estudyante. Sabi niya, hindi yan applicable, yung ganong klaseng mga verbs na yan. So sa halip na verbs lang, ginawa niyang action words. Pinalitan niya. So hindi na knowledge ang ginamit niya. Iba na. Tapos sa halip na ginawa na siyang ing. Anong tawag doon sa ing, Mama Ruth? Yung mga verbs na mayroong ing ang dulo. Ha? Kasi ang sabi dati ay at the end of the lesson, students should be able to.
So binago na nung nag-masters kami, ang sabi ay, by the end of the session, the students shall have noong bachelor parang ang tinuro sa amin, should be able to. Tapos nung nag-master kami, tinuro sa amin, shall have na. Dapat nagawa na. Nung nag-aaral pa lang kami sa bachelor, ang kailangan, ang iyong objectives ay, pag tinuro ko ito, magagawa ng estudyante ang ganito. Aba, noong pag-masters namin, pag tinuro ko ito, dapat nagawa na ng estudyante ang ganito. Matapos kong maituro ito, dapat ganito ang magawa ng estudyante. Anong gustong sabihin? In the passage of time, gaano man kaganda yung methods, gaano man kaganda yung prinsipyo, gaano man kaganda yung ideya na ating pinaniwalaan, magbabago at magbabago siya. Magbabago at magbabago siya. Yung ating mga pinaniwalaan noon, yung ating mga pinanghawakan ngayon, ay maaring hindi na totoo ngayon. Pareho yan, nung nag-aral kami ng classroom management. Magaling ang teacher, Mama Helen, kung ang estudyante mo ay nakaupo lang at may tamang pag-upo nung unang panahon. Tama ba? Naalala ninyo ang tamang pag-upo? Dapat pag nakaupo ka doon sa silya, dapat naka-straight yung likod, tapos yung kamay mo ay nasa sa lamesa. Yan ang tamang pag-upo. Tapos ang sabihin ng teacher, okay children, magsisimula na tayo. Everybody, di ganun ang sabi ng teacher, everybody ganyan. So lahat ng mga bata tatahimik. Pag nag-ingay ka, palo. Pag nag-ingay ka, deduction. Para ba ganun, no? Pag mag-ingay ka, wala kang prize at the end of the class. Aba, nagbago na ang style, Mama Helen. Kahit nakahiga yung estudyante mo sa lamesa, okay lang yan. Tama ba yan ngayon? Sabi ng mga dating teacher, hindi pwede yan. Sa mga teacher ngayon, okay lang yan kasi may learning style. Iba-iba daw kasi ang learning style. Diba yan? Tama yan, Sister Claudette, no? Iba-iba ang learning style ng estudyante. Kung mas natututo ang estudyante habang nagra-rocking chair siya, sige, pa-rocking chair rin siya. Kasi doon siya natututo. Kaya ibang itsura ng classroom management nung unang panahon at ang classroom management ngayong panahon. Sino ang tama, Brother Alan? Sinong tama? Nung unang panahon, 45 minutes ang klase. So nakaupo lang ang estudyante, nakaupo lang na gano'n. Repeat after me ng 45 minutes. Or kung sulat-sulat ng 45 minutes. Sabi ngayon sa mga modern na mga konsepto ng pag-aaral, kung ano ang edad ng bata, yun lang din ang kanyang attention span. So kung 6 years old ang bata, ay 6 lang talaga ang activity na gagawin mo. 6 hanggang 6 minutes lang. Tama yan, Sister Gemma, no? Hanggang 6 minutes lang. After 6 minutes, dapat mag-iba ka ng activity. Mag-iba ka ng gagawin. Meron kang rest na gagawin whatsoever. Kaya bahagi na ng klase ngayon ang nap. Ipanap yung mga bata, tulog. Tapos gising ulit. May mga activities, iba-iba. Nag-iiba. So the point is, the trend of the world changes. But always remember, the Word of God never change. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So kanino po tayo magde-devote ng ating mga sarili? Sa konsepto ng mundo o sa sinasabi ng salita ng Diyos? So the New Testament church was word-centered. Pwede bang pakisabi? Word-centered. Anong gusto sabihin yan? Nakafocus ang New Testament church sa salita ng Diyos. They are not focused on the opinion of people or the emotions of people. They are focused on the Word of God. Does it mean walang opinion sa kanilang mga panahon? There are.
Does it mean na ang mga Kristiyano noong unang panahon walang damdamin? Meron. Si Pablo nga at saka si Pedro ay nagdedebate. Si Pablo at saka si Barnabas ay naghiwalay because they differed in opinion. Ang sabi ni Pablo, wag nating isama si Marcos kasi iniwan niya tayo. Ang sabi naman ni Barnabas, hindi, isama natin siya. And they have bitter disagreement because of that. Pero at the end of the day, they remain to be brothers in Christ. Amen. Sa church, pwede tayong magdidebate. Kuminsan nagkakasamaan ng loob. Kuminsan nagtatampo. That's part of our being human. Pero tandaan po natin, ang dapat maghari sa ating puso't isipan, hindi ang ating damdamin, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ang ating damdamin, ang salita ng Diyos. Normal at bahagi sa atin na makakaramdam tayo ng ganoong klaseng kaisipan, o makakaisip tayo ng ganoong klaseng kaisipan, o makakaramdam tayo ng ganoong klaseng damdamin. But always remember, ang salita ng Diyos ang dapat maghari sa atin. Pakisabi sa iyong katabi, ang salita ng Diyos ang dapat maghari sa atin. So, if we want to recover the New Testament church, what should we do? First, our preaching must be biblical and not just motivational. Ang preaching dapat na naituturo sa pulpitong ito, salita ng Diyos. Hindi ko anong motivational. Ikalawa, believers must read, study, and obey the Word of God. Ang mga mananampalataya ay dapat nagbabasa, nag-aaral, at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, sa atin pong church, although wala na tayong church Bible study kasi inisa na natin, Bible study and prayer meeting tuwing Miyerkules, we should be attending home Bible studies in our barangay. Amen. We should be attending our home Bible studies. Napakahalaga po yun sa buhay natin. Eh, Pastor, malayo kasi kung saan kasi nagba-Bible study si Pastor Nicky. Adi pwede din naman mag-invite sa inyong bahay ng Bible study. At kung mag-invite po tayo sa ating mga bahay, mag-invite din tayo ng ating kapitbahay para sila din ay makarinig ng salita ng Diyos. Once a week lang po ba yun, Pastor? Pwede natin gawin every day. Hindi ko lang alam kung available si Pastor Nicky every day. Sana si Pastor Nicky, hindi ko nakita. Di ba si Pastor Nick? Pwede din naman natin gawin every week. Ay, Pastor, nahiya po kami sa aming bahay. Pwede bang online? Pwede din natin gawin online. Napakahalaga po ang pagdadalo at ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Pag hindi niyo pa bahagi, hindi niyo pa ginagawa ngayong 2025, ngayong 2026 may pag-asa pa. May pag-asa pa. Pwede kayong lumapit kay Brother Alan. Brother Alan, pwede bang ikaw ang mag-lead sa amin sa Bible study sa aming bahay? Pwede. Pwede kayong lumapit kay Brother Ron at magsabi, Brother Ron, pwede bang mag-lead kayo ng Bible study sa aming bahay? Pwede din. Pwede kayong lumapit kay Sister Helen at magsabi, Sister Helen, pwede kang mag-lead ng Bible study sa aming bahay? Pwede din. Amen. Pwede din. Walang masama. Actually, mabuti yun. Sapagkat ang mga sinaunang mga mananampalataya
Sila po ay nag-devote ng kanilang mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Second thing, if we want to recover a New Testament church, we need to be empowered by the Holy Spirit. We need to be empowered by the Holy Spirit. In Acts chapter 2, verse 4. Pwede bang basahin natin? Tayong lahat, Acts chapter 2, verse 4. Go! And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Pansinin po natin, in Acts chapter 2, the Acts chapter 2 really recounts the birth of the church. So paano po nagsimula yung church? Yung mga Kristiyano na nagkakatipon ay napuspos ng Banal na Espiritu. I have that opportunity to visit this place. The upper room kung saan napuspos ng Banal na Espiritu ang mga mananampalataya. Kaya nga, pagdating ko ng Israel, pagbalik ko ng Pilipinas, nagsimula tayo ng ating media ministry na upper room. Every day. Anong oras po yung ating upper room? Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Salamat po sa mga kapatid na walang sawa na sumasama sa ating devotion tuwing upper room. And of course, palakpakan po natin ang ating media ministry sa kanila pong ginagawa. Praise God. If you are moved by the Holy Spirit na magpamerienda sa ating media ministry, ay pwedeng-pwede din. Kasi everyday silang nagmi-minister. Wala lang sila doon sa harapan ng camera, pero nandoon sila sa likod. Sila nagsiset up ng ating system. At sila din po ang ginagamit ng Diyos upang maipaabot sa ating mga bahay ang ating mga devotions. At mas napakinabangan po natin ang ganung klaseng ministry if we share it with others. Kaysa naman magsishare tayo ng mga political na mga posts na hindi natin alam kung tama ba talaga o hindi yung source, mas magandang i-share natin ang salita ng Diyos. Amen. So napuspos ng Banal na Espiritu ang mga mananampalataya. And if you have the gift of speaking in tongues, speak in tongues. Huwag nating hayaan na ma-quench ang gift ng Banal na Espiritu sa atin. Amen. If you have the gift of prophecy, then prophesy. Kung may gift tayo ng prophecy, mag-prophesy tayo. Huwag nating hayaan na mawala yun sa atin. Actually, ang sinabi ng Apostol Pablo, fan out the gift of the Spirit that is bestowed upon you through laying of hands. Pag-alabin ninyo ang mga kaloob ng Banal na Espiritu. Walang mas magaling na kaloob at walang mas mahina na kaloob. Lahat ay binigyan ng Panginoon ng kaloob. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos sa Acts chapter 2 verse 4, all of them. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, dalawa lang sa kanila na puspos ng Banal na Espiritu at nagsalita sa iba't ibang wika. Hindi sinabi ng Diyos, 10 sa kanila ang napuspos ng Banal na Espiritu at nagsalita sa iba't ibang wika. Ang sabi ng salita ng Diyos, all of them. Lahat sila napuspos ng Banal na Espiritu. And as a church, it is our desire that we also could experience this experience. Amen. Nais natin na maranasan din natin, tayo din mapuspos ng Banal na Espiritu.
Pero paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu kung ang ating mga puso, ang ating mga isipan, napuno ng kung ano-anong mga bagay? Napupuno ng galit, napupuno ng inggit, napupuno ng kabisihan ng mundong ito. Sa halip na mag-entertain sa presensya ng Panginoon, kung ano ang ating mga ini-entertain. Let us allow ourselves to be filled by the Holy Spirit. Unless otherwise, na ating i-empty ang ating mga sarili sa ating Panginoon, we cannot experience this indwelling of the Spirit of God. Habang nagpapakanta ang ating worship team, ang ating iniisip, abang rugay ra kaling pakanta-kanta ninra. So paano tayo mapupuspos ng Holy Spirit? Ang iniisip natin ay ang oras. Pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, ang focus natin ay ang Panginoon. Amen. The early church did not rely on human strength, but on divine power. Ang sinauna pong mga manampalataya, hindi po nag-asa, nagtiwala sa kanilang lakas. Hindi sa kanilang kakayahan. Hindi sa kanilang kapangyarihan. Kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. So the Holy Spirit empowered them in their witness. Maraming naligtas. Sa unang pangaral ng Apostol Pedro, 3,000 ang naligtas. 3,000 nakakilala sa Panginoon. Prayer for them is constant and not occasional. Signs, boldness, and conviction followed them as they obeyed the commission that God has in them. So how to recover this? Paano tayo mapuspos, ma-empower ng banal na Espiritu? First, we must pray again. Manalangin tayo. Ang panalangin ay napakahalaga. Kausap ko yung isang pastor. By the way, kahapon nag-post tayo ng isang lumang picture ng ating church, 1959. Nakita nyo ba? Noong ang Ujungan Foursquare Church ay Tablas Gospel Center pa lamang. Ang sabi ni Sister Ruth, ang mga pastor noong unang panahon, ang sisipag nila, hindi lang Sister Ruth, pastor, lahat ng miyembro. Hindi lang pastor. Lahat ng miyembro noong unang panahon, ang sisipag nila. Tama, Sister Ruth? Ang mga miyembro noon, bawat Friday, silang ginagawa nila, Sister Ruth, pag Friday. Di ba nagfa-fasting sila? Hindi lang si pastor ang nagfa-fasting, lahat nagfa-fasting. Ay magpatawag ang pastor ng fasting, mga kapatid, fasting tayo. Pastor, meron po akong ano tawag doon dito? Ulcer. Pastor, may maintenance po ako. Pastor, may gagawin. Walang nag-fasting. Tapos nag-expect tayo na magkaroon ng revival sa church natin? No, we cannot do that. Desire without action is nothing. Paano natin ma-expect na mayroong gagawin ang Diyos sa ating kalagitnaan? Kung hindi natin gagawin ang nais gawin ng Panginoon sa atin. Para patuloy nagpapanawagan si Brother Ron sa GC ng worship team. Every Friday, lahat ng members ng worship team. Ano dapat gagawin, Brother Ron, pag Friday? Pupunta dito sa prayer room at saka di-devotion. Sino yung worship team? Choir members, Sister Ruth. Musicians. Dancers. Media ministers. Lahat ng naglilingkod dito. Kung tayo ay may bahagi sa Sunday service, nakita niyo, ako ang welcome announcement, attend din tayo. We are part of the worship team. Si Pastor Andrew lang hindi nakaka-attend. Kasi pag Friday, Brother Ron, may klase ako. Binigyan ako ng mga Bible school ng klase pag Friday ng gabi. Kaya hindi ako makaka-attend. But do not forsake prayer. Amen. So hopefully sa Sunday, sa next Friday pala, pag magpanawagan ulit si Brother Ron, mas marami tayo na tayo po ay nagpipray
We must pray again. Devote ourselves with prayer. Tandaan po natin, this is not the stage, this is the pulpit. Hindi po ito entablado. Ang entablado is meant for performances. But the pulpit is meant for proclaiming the word. Yan ang kaibahan ng stage sa pulpito. Ang purpose, ang kaibahan. May nagtanong sa akin, ano daw ang kaibahan nung nagpunta kami sa Manila, Brother Alan? Sabi ko sa kasamahan ko ng mga direktor, yan yung LRT, tapos yung linya na yan, MRT. Ang tanong sa akin, ano ang kaibahan ng LRT sa MRT? Hindi ko masagot, Brother Alan. Kasi pareho lang naman na may riles. Pareho lang din na may mga cars na yung parang dugtong-dugtong, di ba? Ano ang kaibahan ng MRT sa LRT? Yung design. Tama no? Ang kaibahan ay design. Tapos ang kaibahan ng LRT halos doon sa itaas, ang MRT doon sa lupa, sa ground. Ganon din ang kaibahan ng stage at pulpito. Sa unang tingin, mukhang pareho lang. Pag pumunta kayo sa plaza, may stage din doon. Pero the stage sa plaza at ang pulpito sa church, iba yung design, iba ang purpose. Ang sa plaza, ginawa yan para magpasikat. Pero ang church, ginawa itong pulpito para maipangaral ang salita ng Diyos. Kaya kahit sa ating mga kanta, ang kinakanta dito ay patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga ang ating mga worship team, pinipili nila yung kanta na ipapakanta. Hindi lang yung naka-LSS lang na mga kanta, kundi kung ano yung mga kanta na totoo sa salita ng Panginoon. Because the song that we are singing in the church is also ministering to us and sharing to us the Word of God. Yung mga sayaw na sinasayaw dito ay hindi lang sayaw-sayaw lamang. Dapat yung mga sayaw na yan ay naaayon din sa salita ng Panginoon. So, in order for us to be empowered by the Holy Spirit, pray. Pray and pray. We must depend on the Spirit and not on programs. May mga programa sa ating church. Magaganda ang mga programa ng ating church. Nagawa ko na rin ang atin pong calendar, preaching calendar for this year 2026. Nagawa ko na rin ang mga activities na gagawin natin for 2026. But those are just human programs. Rely and depend on the Holy Spirit. And we must also expect that God move sa atin pong church. Ikatlong bagay, in order for us to recover the New Testament church, we must be marked by love and missions. Isa sa mga kinakatakutan ng lahat ay pag dumating yung Antichrist. Kasi yung Antichrist ay magtatatak siya. Di ba magtatatak siya ng 666? Pero bago magtatak ang Antichrist ng 666, lahat ng mga Kristiyano ay may tatak na rin. Alam niyo pa ba yon? Lahat tayo ay merong tatak. Ano ang tatak natin? The Holy Spirit. Banal na Espiritu ang tatak natin. Kaya sabi nila, pag dumating ang Antichrist, hindi ako magpapatatak talaga para mapalangit ako. Hindi na magpapatatak ba Ron? Para daw makapunta siya sa langit. Ay ngayon pa lang na walang Antichrist, hindi makapunta ng simbahan, makapunta pa sa langit. Lahat ng mga tagasunod ni Kristo, tinatakan na ng banal na Espiritu. At ang tatak na yan ng banal na Espiritu sa atin, enabled us to love one another. Amen. Ang tatak na yan ng banal na Espiritu sa ating buhay, ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan
upang mahalin natin ang isa't isa. At upang gawin natin ang misyon na ibinigay sa atin. Acts chapter 4, verses 44 hanggang 47. Acts chapter 2 rather. Chapter 44 to 47. Ano po ang sabi? Now, all who believed were together and had all things in common. And they sold their possessions and goods and divided them among all, as anyone had needed. So, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Pansinin po natin, ano ang nangyari sa church nung sila'y napuspos ng banal na Espiritu? Naging selfless sila. Naging selfless sila. Ano pa? Marami ang nakakilala sa Panginoon dahil sa kanila. Tingnan natin itong konsepto ng mga konseptong ito. The New Testament church has both deeply loving to one another and boldly missional. Una, they cared for one another sacrificially. Napakaganda na makita natin ang mga mananampalataya that we are caring for one another. Amen. Are we caring for one another? Salamat po sa mga kapatid na nagbibigay sa atin pong iCare Ministry. Salamat po sa inyo pong ginagawang sakripisyo. Pwede niyong bilhin yan ng karne, pero binigay ninyo sa iCare. Na pang-ulam ninyo, pero binigay niyo sa iCare. Pwede niyong ipunin yan para makapanood ng konserto sa Manila, pero ibinigay niyo sa iCare. Salamat po sa inyo pong mga sakripisyo. Thank God for your lives. We are caring for one another and we should be caring for one another. Kaya nga sa ating nakakatuwa sa ating Thanksgiving at saka anniversary, naghahanda tayo ng mga pagkain. And for 2 years na ba, Sister Gemma, na doon ang ginagawa natin? At hindi tayo nakukulangan ng pagkain? Sobra-sobra pa? Amen? Amen? Aba, nung una, nag-catering tayo, Sister Tel, di ba? Abang ramong nagngunguyob. Dahil ruhang oras ay nakapipila, yapan nakakaon. Pero dahil nga po tayo nagdadala na ng pagkain at pag nagdala tayo ng pagkain sa ating mga gatherings, we share it with one another, with other people, nakakain agad tayo at nakaka-share pa tayo sa iba. Amen. Hindi ba napakagandang gawain yan? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? 2 beses lang natin gawin sa isang taon. Sa ibang mga simbahan doon po sa Japan, every Sunday nilang ginagawa. Every Sunday nilang ginagawa, nagdadala sila ng pagkain. Ang simba nila doon, Mama Helen, simula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayaw nilang umuwi. Pinapauwi na sila nung tagabantay kasi wala silang church building, Brother Ron. Sila ay nagrerenta sa mga community centers. 400 yen bawat Sunday. Nagrerenta sila. Sa atin, hindi tayo mapahamutang.
Pag naka 2 hours na tayo nakaupo sa simbahan natin, gusto nating makauwi. Kasi meron tayong pakakainin na baboy sa bahay. O na kalabaw. O na baka. Eh sila, iba sila. Nakakatuwa. Ako po'y nabibless doon sa Japan. Every Sunday, dala-dala sila ng pagkain. Kain-kain. Kung ano yung madadala mo na pagkain galing sa bahay ninyo, by the way, magla-lunch ka din naman, di ba? Magla-lunch ka naman sa bahay. Ang ginagawa nila, bago umalis ng bahay, nagluluto na sila ng lunch nila, dadalhin nila sa church. Tapos kumakain sila lahat doon. Nakakatuwa. Tapos pagkahapon, puro fellowship sila. Puro fellowship sila. So napaka-lulot nila. Napaka-close nila with one another. Makikita mo. Tapos mamaya-maya doon na sa may gilid, may nag-iiyakan na doon. Kasi nagsishare na sila ng problema nila. Kanya-kanya sila ng sharing, Sister Helen. May mag-iiyakan doon. Ang iba naman nagpa-practice dito nagtuturo-turo ng gitara yung isa, tinuturuan yung isa, nagtuturo ng mga drums, nagtuturo ng keyboard. Tapos ang iba naman na walang lining sa mga instruments, doon sa dulo nagkikwentuhan, mamaya-maya nag-iiyakan sila, nagyayakapan sila. Talagang makikita mo ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. They cared for one another sacrificially. Pero minsan sa atin, ang isip natin, dapat ako ang makatanggap. Kaya nung hindi nakatanggap nung raffle, nagalit. Bakit naman magalit? Dapat nga matuwa doon sa nakatanggap, Sister Bing. Praise God, mas kailangan niya yun. Amen. Minsan naisip natin ang kailangan natin. Lahat naman tayo may pangailangan. Amen. Sino dito ang walang pangailangan? Taas ang kamay. Pero tandaan po natin, iba-iba ang level ng pangailangan natin. Amen? Amen? Siguro sa tingin mo, kailangan mo yun, pero mas magandang isipin na baka mas kailangan niya kaysa sa akin. Di ba? Kaya niloob ng Diyos na siya ang mabunot. Kasi alam ng Panginoon, mas kailangan niya kaysa sa pangailangan natin. Baka yung taong yun, nagpipray talaga siya na, Lord, para yung anak ni Pastor Jurel, Mama Helen, sabi ng anak ni Pastor Jurel, pa, daan tayo sa Ujungan, may raffle doon. Sabi ni Pastor Jurel, wag na kasi ay galing pa tayo doon sa Kanlumay. Nag-Thanksgiving sa Kanlumay Tapos may klase ka pa bukas. Sabi ng bata, pa, daan lang tayo. Ay nabunot pala yung pangalan niya. So, para sa kanya. Yung mga ganong klaseng mga activities natin, pampasaya lang naman yun at hindi pampatampo. Amen? Amen? Hindi ba pampasaya yun? Aba, mag-isip-isip naman ang ating council na, sige, magawa tayo ng activity para magtampo sila. Hindi naman yun iniisip. Ang iniisip ay para mapasaya ang bawat isa. Amen? Paano naman sa sobrang dami natin, hindi talaga matupod. Hindi mabigyan lahat. Kaya kung ano lang ang meron, yun din ang ating pinagkakasya. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? They were marked with love and they cared for one another sacrificially. So they lived out their faith publicly. Isinabuhay nila ang kanilang pananampalataya in the public. It's not a secret to be a Christian. Hindi sikreto ang kanilang pagiging Kristiyano. It is public. So in order for us to recover this kind of church that is marked with love and mission, we must love beyond words. We must live on our mission every day. Because when love is real,
evangelism is natural. Kung ang pag-ibig po ay totoo, ang pag-share din ng salita ng Diyos ay natural na bahagi ng ating buhay.